Nais po natin na magpasalamat sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, mga tao, hayop, halaman at mga bagay-bagay, ilog at mga kagalaman. Papasalamat tayo sa buhay na pinagkaloob niya sa atin at sa mga biyaya at iba pang mga bagay na pinagkaloob sa atin. Kaya ang nais kong ibahagi sa inyo ang mga napakagandang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo na sinabi sa Juan 14, 6-7 na sinabi niya na ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga nais ng ating Panginoon tayo ay lumapit sa Kanya. Magpabautismo tayo sa tubig at tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo upang magpasalamat tayo sa biyaya na pinagkaloob sa atin at magsisi na ating mga kasalanan, talikuran ang ating mga kasalanan. At tayo ay magpabautismo sa tubig upang ang ating kasalanan ay kasama sa pagpabautismo natin ang kamatayan ng ating mga kasalanan. Kaya mga minamahal ko kapatid, yan po ang nais ng ating Ama na sa langit, na ang nais niya na hikayatin kayo ng mga mangaral upang kayo ay sumunod sa lahat ng tuntunin ng ating Amang nasa langit. Ano nga ba ang nais ng ating Amang nasa langit? Na tayo ay sinasabi niya na hindi lahat ng tumatawag sa Ama ay mga ligtas, kundi iyaon lamang ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ang nais ng Amang nasa langit na nais niya ay sumunod tayo sa lahat ng ating sa kanyang mga alituntunin upang tayo ay mga ligtas sa lahat sa buhay na pinagkaloob sa atin at hindi tayo malalagay sa peligro o sa anumang kapahamakan. Sinasabi niya na ang Amang nasa langit, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinadala niya ang kanyang buktong anak na si Jesucristo na ang sino mang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nais niyo po ba yun? Kaya nga napakalaki ang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Ama nasa langit na kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi naman sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay ng kamatayan at parusahan ng Diyos sa apoy, sa lumalagablab na asupri. Iyan ang ninanais ng Amang nasa langit na dalawang klase ang ating pagpipilian. Tayo ba ay susunod sa ating Amang nasa langit? Sapagkat nagpadala siya ng buktong anak na si Jesucristo upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sinasabi niya dito sa Marcos 12, talata 29 hanggang 31, na basahin mo man ang buong kabuuan ng Biblia o lahat ng Biblia sa buong daigdig. Kaya nakahigit na kanyang inuutos ng ating Amang nasa langit ay ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong mong puso, buong mong kaluluwa, buong mong pag-iisip at buong mong lakas, sapagkat yan ang itinuturo sa atin ng ating Amang nasa langit. Kapag ginawa natin yan sa ating Amang nasa langit, minahal natin at nakatutong tayo sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan, kaligtasan sa ating mga ginagawa. At sinabi pa niya na ibigin mo ang iyong kapwa
Sapagkat napakahalaga sa buhay ng isang tao ang ibigin natin ang ating kapwa sapagkat siya ang nagbibigay buhay sa atin. Nagbibigay buhay siya upang tayo ay umibig sa ating kapwa. Ibigin natin ang buong puso ang ating kapwa. Kahit nasabihin natin ay naging kaaway natin siya, ay babatiin natin siya at magipagkamay at magipag-ayos sapagkat sabi ng Ama ay ibigin mo ang iyong kapwa. Ano ba ang mga pag-ibig sa ating mga kapwa? Ay ang pag-ibig sa ating kapwa ay yung mga pagtulong. Kung may marami kang pera, ay bigyan mo siya ng pera. Kung marami kang pagkain, ay bigyan mo siya ng pagkain. Kung marami kang damit, bigyan mo ng maraming damit. Kung marami kang sasakyan, bigyan mo ang mga sasakyan. Mayroon kang sasakyan pang hipapaw, ibigyan mo. Pag mayroon kang sasakyan pandagat, ibigay mo. Sapagkat ang lahat niyan ay mawawala. Pero pag binigay mo, ang kayamanan mo ay hindi mo inipon dito, kundi andoon sa kalangitan ang kayamanan na pinagkaloob mo. Sapagkat maghihinayang ka, kasi napakalaking bagay na nagbigay ka sa kapwa mo. Bilhin mo, magbibigay ka ng pera o 1,000 piso. Maghihinayang ka, nagbigay ka ng bahay, maghihinayang ka. Magbibigay ka ng mga sakyan, maghihinayang ka. Kasi ang hirap hanapin. Pero yan ay nakatago sa ating Amang nasa langit. Yung mga binigay mo, ipabalik sa iyo ng dubli-dubli. Nagbigay ka ng isang butil na bigas, bibigyan ka ng 10 butil na bigas times 1, times 10. Nagbigay ka ng pera, ng piso, magbigay times 10, higit pa. Kaya napakalaki ang may tutulong natin sa ating kapwa. At yung sinatawag na yung pag-ibig natin sa ating sarili, ang napakahalaga din, ibigin natin sa sarili. Gaya ko, halimbawa ay ako ay ganito ang sarili ko. Paano ko ba mamahalin ang sarili ko? Sapagkat ako ay payat, ako ay kulubot na yung mga mukha. Paano ba natin aayusin ang sarili? Pero sabi nga, tulungan mo ngayon sarili dahil ang sarili natin ay ang templo ng Diyos. Sapagkat yun ang templo ng Diyos na binigay sa atin at dapat natin ingatan. Halimbawa, nais natin gumanda lalaki o maging gwapo. Kailangan linisan mo ang mukha. Linisan mo ang iyong mga pikuti, ang iyong buhok, maging maayos sa paningin ng tao. At pakakainin mo ng mga masasarap na pagkain, gaya ng mga prutas, gulay, isda, at karne. Pero kailangan hindi sobra-sobra, katamtaman lang. Kung kumain ka ng gulay, katamtaman, ganun din ang lahat ng mga kainin ay katamtaman lang. Ganun din sa pagnom, katamtaman lamang. Ang lahat ng bagay ay katamtaman ay pagmamahal sa ating sarili. Kapag lumabis na yan, ay masama. Halimbawa, kumain ka ng kanin, ay isang pinggan. Ginawa mong 3 o 5 pinggan na kanin ay sobra-sobra, labis-labis niya. Magiging kakaroon ka ng high blood o kaya anong mga karamdaman sa katawan sapagkat sobrang labis-labis. Maaaring pamaya-maya ka pupunta ng CR. Kaya napakahirap ang ganun ang pagmamahal natin sa ating kapwa na ibigin natin ang ating sarili. Higit sa lahat na ang inuutos ng ating Amang nasa langit. Ano nga ba ang sabi ko sa iyo kanina sa Marcos 12:29, Marcos 12, talata 29 hanggang 31, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sapagkat yan ang sinasabi ng Amang nasa langit na ang pag-ibig ay lahat ng kanyang mga kautusan ay susundin natin. Kautusan ng Amang nasa langit, kautusan ng gobyerno, susundin po natin. Kautusan sa ating mga magulang, susundin po natin.
maging sa ating mga trabaho ay susundin po natin lahat yan. Sapagkat yan ang sinasabi ni Ama, ang lahat ng utusan ay sundin nyo. Yan. Kapag hindi mo nasunod, ang inuutos sa iyo ay ikaw ay magkakasala. Kaya nice naman na tayo ay maging tapat sa ating sarili at kung paano natin ihabing ang ating sarili sa iba. At kaya nga itinuturo ko ito sa inyo kung paano kayo maliligtas sa buhay na pinagdulot sa atin. Ama, sabi sa Biblia na nasa dyan 10:30 na sabi ng Amang nasa langit, ang Ama at ang Anak ay iisa. Sino ba yung tinutukoy na ang Ama? Sino yung Ama? Si Yahweh. Sino yung Anak? Si Jesucristo. Bakit sinabi ng Ama na Ama at Anak ay iisa? Sapagkat iisa po ang kanyang layunin. Iisa po ang layunin. Kaya doon sa mahiwagang salita ng ating Amang nasa langit at Anak na nagkataong tao ay iisa lang po. Kaya napakaraming nagtatalo-talo pagdating dyan sa mga bagay niya. Dahil hindi lubos nila maunawaan at hindi nila may sa puso kung ano nga ba ang ninanais ang Amang nasa langit. Ang nais ang Amang nasa langit na unawain natin ang kanyang mga salita. Huwag natin pagtatalunan, kundi ang gagawin natin ay bubuuin natin na parang ganito. Na ang kanyang mga salita ay lumalabas at binabalik sa ating loob ng puso upang ipahayag natin ang kanyang mga salita na may pag-ibig. Sapagkat ang sinasabi sa Juan 23, 24 na sabi niya na ngayon na nga ay sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat yan ang ninanais ang Amang nasa langit, na ang kanyang pagsamba ay sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hindi natin nakikita ang Diyos. Pero yung mga unang panahon ay nakita nila na nagkatawang tao si Kristo. Kaya nahahawakan nila sila kasi sapagkat nagkatawang tao siya. Dumaan siya sa babae, kay Maria, upang maging tao siya. Kaya nga may mga proseso din kung bakit naging tao ang ating Panginoon si Kristo, sapagkat napakaiwaga. Kaya nga yung mga nais ko sa ating mga minamahal kong mga kapatid, ito ang may papayo ko sa iyo. Marami nagtuturo sa atin. Bilyon tao ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Napakarami ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero ikutin mo man, ang buong mundo ay iisa lang ang Amang nasa langit. Ang Amang nasa langit, Yahweh ang kanyang pangalan, at ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo na nagkatawang tao. Kaya minamahal kong kapatid, ito ang ang sinasabi ng Panginoon na minarapat ng Diyos na ipangaral namin ang mabuting balita ng Biblia, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang hukom ng mga buhay at mga patay. Siyang hukom ng mga buhay at mga patay. Na nais ng Diyos na kami ay magpatutuo bilang isang mga ngaral, bilang isang pastor na nagtuturo sa inyo ng mabuting balita. Hindi kami magtuturo ng ikakasama ninyo, kundi
Ang lahat ng iyan ay kinasihan ng Diyos. At hindi naman ako ang nagsasalita, kundi si Kristo ang nagsasalita sa inyo sa pamamagitan ko. Sapagkat siya ay nasa langit, sapagkat ang Espiritu na nasa akin ay ang sinasabi nga, templo ng Diyos na kanyang iniingatan at ay mapigkas, sapagkat siya ay tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako, wala akong may pagmamalas sa sarili ko, kundi ang aking amang nasa langit lamang. Kaya nais ng amang nasa langit na hikayatin ko kayong lahat, maging sa buong mundo. Sa buong mundo ay nais ko kayong hikayatin. Napakarami ito, may higit 100 bansa. Ang nais ng Panginoon na hikayatin ko kayo, sapagkat ngayon na ang katotohanan. Ang sinasabi ng amang nasa langit na darating ng panahon, ang lahat ng iyong nakikita, halaman, bagay-bagay, ilog at mga karagatan, maging mga building, maging lahat ng mga ginawa ng Diyos, lahat niyan ay iguguho ng Diyos na makapangyarihan. Pero sa pamagitan, magmumula muna sa giyera ng bansa sa bansa. Mag-aaway-away ang bansa laban sa bansa. Hari ng mga hari. Magka-aaway-away ang mga hari ng mga hari. At magkakaroon ng lindol na napakalakas na yayanig sa buong mundo na sisirain niya ang kalupaan kapag siya ay nagalit na sa mga tao, kapagkat hindi niya na matanggap ng amang nasa langit ang mga ginagawa ng tao. Kaya tayo ay nag-iingat sa lahat ng mga ginawa niya dito sa atin. Iingatan natin ang mga binigay niya sa atin. Ikagalang natin siya ng buong ating puso. Lahat ng ating mga sasabihin ay nagmumula sa Kanya. Kaya sapagkat ang lahat ng iyan ay ibubuhok niya, magpapadala siya ng mga balang, mag-aaway-away, mga tao magkakagyera-gyera, at ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya ay mananatiling sa Kanya at hindi matatakot, sapagkat ang mga nagkaroon na ng pagtanggap kay Kristo ay hindi na matatakot na bautismohan na siya. Tinanggap niya si Kristo at sumunod sa lahat ng alituntunin, ang kanyang mga inuutos hanggang sa pagpaparito ng amang nasa langit. Sabi ng amang nasa langit, darating ako. Sa pahayag 18, darating ako, dala ko ang ganting balang, ipagkakaloob ko sa bawat isa sa inyo. Ano man ang inyong mga ginawa dito sa ibabaw ng lupa, ay mayroong kapalit, gaya ng gumawa ka ng kabutihan, at lahat ay sumunod ka sa amang nasa langit, at lahat ay sumunod mo, ikaw ay maliligtas sa langit. Ang inihanda ng ating amang nasa langit ay napakaganda. Mga minamahal kong kapatid, ginto ang ating lalakaran. Kung yung mga paligid na yan ay ginto ang ating paglalakaran. Ang lahat ng yan papahiran ng ating pastor. Ang magiging pastor natin doon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Papahiran niya lahat ang ating mga luha. Lahat papahiran niya ating mga luha. At hindi na tayo iiyak, sapagkat wala na tayong kamatayan. Yung mga tumanggap sa Kanya, wala nang kamatayan.
hindi na maugutom sapagkat kakain na ang mga sumampalataya sa Kanya ng bunga ng kahoy na hindi na mamamatay at hindi na magugutom. Yan ang pangako ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos na ibibigay niya. Sinabi niya sa John 3:16 na pinadala niya ang kanyang anak. Kaya sino mong sumampalataya sa inyo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagparito ng anak ng Diyos na si Jesucristo ay magkakaroon ng kaligtasan ang mga mananampalataya at nananatili sa Kanya at meron na silang pag-asa, pag-ibig at tagumpay. Ayan. Mga minamahal kong kapatid, ayan ang pinakadakilang binigay sa atin ng Diyos. Kaya tatandaan niyo po ito. Ano ang aking mensahe? Ang aking mensahe kung paano tayo maliligtas. Yan ang aking mensahe. Mensahe ng Panginoon na nagmumula sa langit. Sapagkat nakapakaliwanag ng kalangitan ay nagsasalita siya sa pamamagitan ko. Na nais ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya sa lahat ng mga alituntunin. Sumunod tayo sa lahat ng Kanyang mga alituntunin na Kanyang pinapagawa. Kaya napakaganda ang pangako sa atin. Ngunit kung hindi tayo susunod sa Kanya, susuwayin natin ang Kanyang mga utos, tayo ay mapapahamak. Mapapahamak tayo sa ating sa buhay. Bakit mapapahamak tayo? Dahil hindi tayo sumunod sa ating Amang nasa langit. Siya lamang ang magbibigay buhay sa atin sapagkat siya ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Pangalan niya ay si Yahweh at ang kanyang buntong na anak na Kristo ay iisa lang naman po. Sinabi niya sa John 10:30 na napakaiksing salita kung ikaw ay nakakaunawa at mayroon kang hiwaga na ipinagkaloob sa iyo ng banal na Espiritu ay ito ay mauunawaan mo. Kaya ano pa ang inaantay niyo? Tara na. Tayo ay sumunod sa Kanya. Magpabautismo na kayo. Tanggapin niyo si Kristo. Talikuran niyo ang inyong lahat ng mga kasalanan. At kapag nakatalikod na kayo ng lahat ng inyong mga kasalanan at sumunod sa Kanya, kayo ay ligtas na. Ngayon din. Ligtas na kayo kapag kayo ay sumunod. Pangako ng Amang nasa langit. Siya lamang ang magbibigay buhay sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya, wala kayong ibang gagawin kundi sumampalataya kayo sa Diyos Amang nasa langit. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano pa? Sundin nyo ang mga inuutos ng Amang nasa langit. Ang saktong utos ng Diyos ay inyong susundin na anuman ang kanyang pinagbabawal at anuman ang mga nais niya ay inyong susundin sapagkat siya ay dakila at buhay na Diyos na anumang oras, anumang araw ay narito siya sa tabi natin. Isisip tayo, lalagyan tayo ng baluti upang tayo ay iligtas sa lahat nating mga ginagawa. Saan man tayo naroon,
tayo ay babalutin niya ng selyado upang tayo ay hindi mapahamak, hindi maano sa ang kamanaro. Pangako yan ng Amang nasa langit. Sapagkat ang pangako ng Amang nasa langit ay matutupad. Pero ang pangako ng mga tao na nakapaligid sa atin ay ang hindi iba ay walang katotohanan. Pero ang Diyos at Espiritu ay mayroong katotohanan. Sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos na nagbibigay ng lakas sa buhay natin. Kaya mga minamahal kong kapatid, ano ba ang ginagawa? At alam ko na nagdadalawang isip pa kayo sapagkat nakikita nyo ako, pero ang nagsasalita nito ay ang ating Amang nasa langit, sapagkat siya ang nagbigay sa akin ng banal na Espiritu upang ipahayag sa inyo ang katotohanan. Ngayon na. Hindi pa ba sapat sa inyo ang mga himala? Hindi pa ba sapat sa inyo ang mga himala na nagkakaroon na ng giyera sa Israel at sa ibang panig ng bansa ng Amerika ay binumbana ang ibang mga ibang panlaban ng mga China at iba pang mga ang Pilipinas ay pinoprotektahan doon ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang Pilipinas ay marami ang mananampalataya dito. Kahit na sabihin ang marami dito ay ang Katoliko, pero lahat marami ang mananampalataya. Iilan lang po ang hindi mananampalataya dito. Kaya nga, ninanais ng Ama nasa langit, tayo ay sumunod. Tayo ay sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya maniwala po kayo sa Kanyang mga salita. Sinabi dito sa Galatia 3:20, ngunit nangangailangan na, ngunit hindi, sinasabi niya sa Galatia 3, talata 20, ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan. Ang nag-iisa at ang Diyos ay isa. Bakit? Hindi siya nangangailangan ng tagapamagitan sapagkat siya ay isa lamang. Maniwala po kayo. Ang Diyos na nasa langit, ang Diyos na hindi na nangangailangan ng tagapamagitan sapagkat ang Diyos ay isa. Galatia 3:20, hindi na nangangailangan ng tagapamagitan. Ang nag-iisa at ang Diyos ay isa. Sabi niya naman. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga, sinasabi ng sa Galatia 3:15, mga minamahal kong kapatid, narito ang pangkaraniwang halimbawa na kapag kanyang nilagdaan ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kasunduan sa kasulatan, ay hindi na ito mapapawalang kabuluhan sapagkat sinabi niya ay sinabi niya. Hindi na mababago ang kanyang mga salita sapagkat siya ay Diyos, ang salita ay Diyos, hindi na mababago. Sabi, ang kasunduan nito ay mapapawalang kabuluhan, ni naman hindi ito mapapawalang kabuluhan
hindi rin ito maaaring dagdagan o bawasan. Kaya nga ninanais ng Amang nasa langit ay makapagpatuloy tayo sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na siya ay mapuot sa atin. Ito, pakinggan nyo ang sinasabi ng Deuteronomio 32, talata 39 to 43. Sabi niya, malalaman ngayong ako ay ako nga. At maliban sa akin, wala nang ibang Diyos, sabi ng Ama sa langit. Ako'y pumapatay, kilabutan na kayo. Kasi sapagkat siya ay pumapatay. At maaaring bumubuhay. At maaaring bumuhay ng mga patay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Kaya kapag ikaw ay nasugatan, ay ikaw ay may papagaling. At anumang gawin ko ay walang makakahadlang, sinabi ng Ama. Ano man ang gawin niya, walang makakahadlang kahit ikaw ay hari pa ng mga kalupaan. Sapagkat ang Diyos ay siya mismo. Ano man lindol, hindi kayo makakahadlang. Sapagkat ang Amang nasa langit ay hindi na mahadlangan ang kanyang nais. Kung ano man ang nais ay hindi mahadlangan. Isinusumpa ko at ito'y hindi magkakahula. At ihasa ko itong aking tabak, sabi ng Ama ng langit. At ang katarungay igagawad ang parusa. Ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang mga aking nasusuklam. Ang aking palasoy natitigmak ng dugo nila. Sa aking tabak, mamamatay sila. Yan ang mga salita ng Diyos. Kaya, ang Diyos ay huwag nating antayin mapuot sa atin. Sapagkat siya ay Diyos ng mga Diyos ng lahat. Siya ang sasalita sa akin sa pamagitan ng Biblia. Sino may lumalaban, hindi ko igagalang hindi silang ko. Sino may lumalaban, ay hindi ko igagalang magbilang. Kaya nga mga minamahal na kapatid, hindi naman kahit sino man ang lumaban sa kanya, ay hindi mo igagalang. Kaya mga minamahal na kapatid, magpakumbaba po tayo sa ating Amang nasa langit. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan at buhay ng Diyos. Kaya ano po ba ang ating inantay? Sapagkat ang kanyang buhay ay narito upang tayo ay magpasalamat. Tayo ay manalangin sa ating Amang nasa langit. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Ama, sapagkat hinahabilin mo ang iyong mga salita na sino mang makarinig nito ay pagpalain mo, Panginoon, at masumpungan nila ang paglapit nila sa iyo upang ikaw, Diyos, ang masumpungan, upang ikaw, Panginoon, ang masumpungan at lumapit sila na may pagpapakumbaba at hindi sila lalaban sa iyo. Narito kami, Ama, upang magpasalamat sa iyo. Sa iyo lahat, ang lahat ng karangalan, papuri, kapangyarihan sa iyo lahat, Ama. Ama, ingatan mo po kami, Panginoon. Ang iyong salita ay aming itanim sa aming mga puso at ikaw ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa pangalan mo sa Kristo, aming Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Kaway-kaway. God bless you. Nanan.